Hi everyone! At ngayon nga ay meron akong pupuntahan pero bago nga ako umalis ay meron lang ako i-share sa inyo about sa home visiting ni Ola. So meron tayong pag-uusapan na top 5 na talagang legit na nag-home visit once nga na meron ka pang utang sa kanila. Kasi baka mamaya sa mga babanggitin ko ay meron ka pang outstanding balance para lang maging aware ka at hindi ka mabigla kapag merong isang agent na pumunta sa bahay nyo. At ang ilan nga sa mga babanggitin ko ay talagang recommended naman, pero ito ay para lang sa mga good payer kasi talagang nag-home visit sila. So, unahin na nga natin dito ang Cebuana Loan. So, si Cebuana Loan ay talagang recommended naman para sa mga OFW kasi nga ito ay fast approval, low interest rate, and 12 months ang kanilang repayment period. Pero dito kay Cebuana Loan talagang dapat ikaw nga ay good payer dahil nag-home visit sila. Kasi nga yung friend ko na nag-try dito, 3 months na siyang hindi nakakahulog. So, merong pumunta sa kanilang bahay dito sa Philippines. Kasi yung ipapasa mo sa kanilang address ay address mo sa ibang bansa and then yung address mo dito sa Pilipinas. So, yun yung kanilang pupuntahan. Pero ang nakakatuwa nga dito kay Cebuana Loan ay syempre meron itong penalty at hindi rin naman to ganun kalaki. Ang ginawa ng agent ay pinabayaran na lang yung pinakang utang niya and then yung interest ay hindi na po pinabayaran. Basta bayaran lang yung pinakang nahiram niyang pera. So dito nga kay Cebuana Loan ay makakahiram ka ng up to 500,000 pesos. So syempre meron sila mga requirements and yung mga requirements naman na yon ay alam ko na meron ng isang OFW, so madali lang kayo makakapagpasa sa kanila. Kung ikaw ay paalis pa lang ng bansa and then kailangan mo ng extra budget or short ka nga sa budget, eh pwede kang mag-apply ng loan sa kanila. Kasi within 1 to 3 days, kapag kompleto mo na yung requirements mo, ay talagang mabilis na madi-disbursement o maipapadala nila yung pera sa account mo. At sa mga bago pa lang dito, meron tayong pag-giveaway cash na 200 pesos. So, ito ay tuwing ika-end of the month. Dapat ikaw ay nakasubscribe, naka-like, at like ang mag-iwan na yung komento sa aking mga video para magkaroon ka ng chance na makasali at manalo ng cash prize. And then, ang pangalawa naman ay si Home Credit. So, kapag mga appliances naman ang pag-uusapan, recommended naman tong si Home Credit kasi nga, minsan nagbibigay sila ng zero interest. And then kapag sa pera naman at hihiram kayo dito kay Home Credit ay hindi ko siya ma-recommend kasi nga malaki po yung interest nito. Hindi katulad ng appliances nga na nagkakaroon pa ng zero interest. And dito nga sa Home Credit, pwede mo itong bayaran sa loob ng 3 months, 6 months, 9 months, or 12 months. And ito ay nag-home visit din kapag nga hindi ka nakakapagbayad ng tama or madelay ka ng ilang buwan, lalo na't hindi ka sumasagot sa mga tawag nila para mag-update ng payment mo, talagang pupuntahan ka ng Home Credit. Pero mababait naman yung mga nasa field na agent nito. So hindi sila katulad ng mga ibang agent na talagang todo harasin online sa mga text messages, sa call. So, dito kay Home Credit ay pupuntahan ka nila and pakikipag-usap sila sa'yo ng maayos kung bakit hindi ka nakakapaghulog ng ganong date. At ang pangatlo nga ay si Digido. So, dito kay Digido ay nag-home visit din sila, especially kung talagang malaki yung amount na nahiram mo sa kanila. Kaya kung meron ka dito ang outstanding balance ay bayaran mo na kasi nag-o-offer naman sila ng mga 25% na ileles sa outstanding balance mo. So, kailangan lang dito is makipag-cooperate ka para hindi na tumaas ng tumaas yung penalty mo. Kasi kapag hindi ka nila nakakausap, dire-diretso lang po ang penalty kay Digido. At ang pang-apat nga natin ay si OLP. So, dito kay OLP ay sa first loan mo ay wala talagang interest. And then sa second loan mo naman ay medyo mataas na yung interest rate nila. So, hindi ko rin ito masyadong recommended. And dito kay OLP nga is nag-home visit din sila. Katulad din ng sa iba na kapag malaki nga yung iyong nahiram na pera dito at hindi ka nila makontak, so talagang i-home visit ka nila kasi sa mga form naman na pinapasa natin ay nandun yung ating address. At ang pinakalas nga natin dito ay si Pay Later. So, kay Pay Later ay talaga nag-home visit din sila, especially nga kung hindi ka nila makontak, hindi ka sumasagot sa mga tawag nila, talagang pupunta sila sa address mo. And dito kay Pay Later, kapag halimbawa nagkaroon ka ng bad records,
asahan mo na maaapektuhan ng S-loan. Kasi nga 'di ba sabi ko dun sa video ko about dito ay parang kambal ang dalawa dahil nga once na nagkaroon ka ng bad record sa isa, automatic ay gano'n na din ang mangyayari kay S-loan. So hindi ka na ma-o-offeran dito kaya dapat ay maging responsible borrower tayo para mas tumaas pa yung ating credit limit dito sa dalawa. At dito nga ay talaga naman na patuloy lang ang penalty once nga na hindi ka nakapagbayad sa mismong due date mo. So araw-araw ay magkakaroon ng additional yung total na babayaran mo. So yan yung 5, si Cebuana Loan for OFW, Home Credit, Digido, OLP, and the last IC is Pay Later. So kung meron ka pang mga outstanding balance sa mga yan ay bayaran mo na kaysa puntahan ka pa nila at lumaki pa ng lumaki yung penalty na ipapatong sa nahiram mo. And sa mundo nga ng OLA, once nga talaga na due date ka ay marami tayong marireceive na mga text messages, calls, and meron ding email. So, meron mga demand letter, pero wag po kayong maniniwala kasi po, hindi legit yung mga demand letter na marireceive mo lang via text message or email. So, ito po ay personally na binibigay, hindi po ito pinapadaan sa kahit anong social media or sa email. So, huwag po kayo maniniwala sa mga ganon. At syempre, para nga maiwasan yung mga ganitong pangyayari, yung pag-home visit, ay makipag-communicate tayo ng maayos sa kanila and sabihin natin yung reason kung bakit hindi tayo nakapagbayad sa mismong due date. So, meron talaga mga agent na understanding and meron din talaga mga agent na sobra pong mangharas. Kaya kung saan man kayo mapatapat ay be patient lang, huwag niyong patulan kasi nga minsan yung mga ganyang harassment ay send to many, so hindi lang ikaw yung sinesendan. So marami kayo na sinesendan nito, yung mga may mga overdue. Ang mahalaga ay makipag-usap ka ng maayos. At katulad nga dito kay One Hand na kapag ikaw ay meron pang outstanding balance, ay nag-o-offer nga sila ng 25% off or 50% off sa pera na nahiram mo para lang makapagbayad ka sa kanila. So, yan, makipag-communicate lang tayo at mababawasan pa yung penalty na pinatong nila sa atin. So, yun lang for today's video, and sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel and click the bell button para lagi kang updated sa aking mga latest vlog. Thank you for watching.